Hello guys, mga mamis and friends. It's me again, Mami Julie B. So for today's video ay papakita ko sa inyo yung ganap doon sa aking Upwork, which is muntik na naman po akong ma-scam. So bago po tayo mag-umpisa, disclaimer lang, hindi po ako expert sa larang ito. Ang lahat ng isi-share ko ay regarding po sa journey ko bilang isang freelancer. So tara, start na tayo. So, ayan, yung unang natin gagawin dyan ay bubuksan ko yung email ko. So, kasi dito ko po talaga natanggap or dito ko unang nakita na meron akong offer kay Upwork. So, nagtataka lang ako kasi hindi naman ako nag-apply. Hindi rin ako na-interview pero meron akong offer. So, ayan, makikita niya dyan na may, pati yung mga offer details. So, galing siya kay David Morley. So, nakalagay dyan sa pinakababa. Ngayon, kita niya naman yung contract title niya, nandyan din. So, para mapakita ko pa ng buo, buksan natin mismo yung Upwork ko. So, nag-login na ako dyan. Pero medyo kinakabahan ako kasi nga, ah, ah, hindi naman kasi ako nag-apply. So, ayan, diretso na yan sa may messages. So, ayan, may contract. So, tinignan ko dyan si client, yan ang pangalan niya, si David Morley from UK. Payment method verified naman siya. Tapos, tinignan ko yung offer niya. Ang offer niya sa akin ay hourly rate. Pero pag nakita nyo, doon sa mismong offer description niya, ang ino-offer niya sa akin ay milestone. So, medyo dyan, magkakaroon na po kayo ng hinala. Bakit ganyan? Ang offer niya, ang task po sa kanya ay maghahanap tayo, since papunta daw siya sa Pilipinas, maghahanap tayo ng 20 hotels na pwede nating i-suggest sa kanya. So, may mga ganito naman po talagang task, usually. So, ang ano dyan, maghahanap ka ng leads para sa kanya. So, okay naman po yan. Ang nangyari nga lang po, so ginawa ko tong sample kasi ganitong ganito yung jobs description na nabasa ko doon sa Molongski verse, which is nangyari din sa isa nating kapwa freelancer na scam po siya ng pera. So, titignan natin mamaya kung paano. I-check natin kung paano siya nadali ng ganitong modus. So, dyan, kung titignan nyo, ah, tinatanong niya pa yung kung okay lang yung budget. Okay lang, kasi maghanap ka lang naman 20 hotels for $100. So, malaking ah, tawag dito, malaking kita na kasi sagit lang naman, mag-internet ka lang, isa-search mo lang yan. So, okay na okay yung offer na yan. So, dito, ang ginawa ko, ah, habang binabasa ko ng paulit-ulit, kasi nga hinahanap ko doon sa Facebook, yung nabasa ko nakapareho talaga niya. So, ayan o, makikita niyo, from United Kingdom talaga siya, yung kanyang address. Tapos, ang isa pa dun, kagagawa lang nung account niya, ayan o, member since kakagawa lang. May mga valid client naman po talaga, nakagagawa lang, tapos nagbabayad. Yung mga tunay na client, meron naman pong ganon. Kaya lang nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, eto, yung offer niya, ay kaparehong kapareho po doon sa nabasa ko. So, tignan natin kung ano nga ba yung nangyari doon. So, ayan, binigyan natin sa Facebook mismo yung kwento ng isang freelancer dito kung saan na-experience niya yung ah ganun din kagaya sa Upwork nga yung nakatanggap siya ng offer. Pero tingin ko usually ang target nitong modus na to ay yung mga Pinoy, mga kapwa Pinoy talaga.
Kasi alam niya yung gagawin eh. So, ayan. Sinearch ko dyan yung post na yon. So, tingnan natin. So, mahalaga talaga na meron tayong community na sinasalihan para alam natin yung mga nangyayari kaganapan talaga sa mundo ng freelancing. So, dito, kay Molong Skivers ako. So, ayan. Sabi niya dyan, ayan o, meron siyang natanggap na offer, which is same na same talaga doon sa nakapost sa akin. So, dyan, parang, ang modus dyan kasi is, nagbabayad agad si client. Pagkatapos ng unang task niya dyan, yung sa paghahanap ng hotel, nagbabayad agad siya. Nagbayad agad siya kung sa pagkakatanda ko sa kwento niya ay $100. Nagbayad daw agad. So ayan, 'di ba? Same na same dun sa offer sa akin. Magkapareho talaga pati description. Nagkaiba lang sa pangalan. Tingin ko kasi diyan na i-report na 'to eh. Yung nag-offer sa kanya na i-report na. So nag-create na naman ng panibagong account kay Upwork. Ng ibang pangalan na naman. So, ayan. So, basahin niyo na lang kung ano yung naging modus niyan. So, ikukwento ko na lang siya. So, dyan ay nagbayad si client ng unang task. And then sa pangalawa, parang ang sabi ata ay, sa pagkakaalam ko parang ang sabi ay parang may ipapabili ba or something sa PayPal, ganyan. Tapos, ang ginawa ni freelancer ay nagpadala siya ng pera sa PayPal gamit yung sarili niyang pera. Ngayon, after nun, syempre, nagbayad naman si client doon sa Upwork, binayaran. So, may pinagawa na namang task, gano'n na naman yung nangyari. Nagbayad ulit siya, nagpadala siya kay PayPal, tapos si client nagbayad na naman kay Upwork. So, sa madaling salita, hindi ko alam kung nakailang padala sa kanya. So, makikita niya naman dyan kung ilan yung pinadala. Nung natapos na tong task na 'to, nagulat si, freelancer, etong client na 'to ay pinapa-refund lahat ng, ah, binayad niya. Which is, alam naman po natin o sa mga hindi pa nakakaalam, kay Upwork po, 'pag nabayaran po kayo may clearing stage pa 'yan, titignan pa. So, merong pagkakataon si client na mabawi yung pinadala niyang pera. So, buti na lamang po dito kay freelancer, matalino po siya, ang ginawa niya, naging maagap siya, nag-report po siya kay Upwork at sinend niya lahat ng screenshot. So, alam ko may iba pa pong mga, ayan dyan, makikita niyo, dinecline ko na po yung offer kasi nga nakita ko na kung ano yung ginawa nitong mga modus na to. So, mabalik po tayo doon. Ang nangyari, ni-report niya na po, which is marami pa pong naging biktima niyan. At ang nakakalungkot lang kasi kahit yung ibang freelancer ay nadamay kasi yung kanilang ah, score, yung job score nila po ay naapektuhan. Siyempre, magkaka-refund. So, yung job score po nila sa Upwork, which is ito po yung percentage kung ilang success na yung nagagawa mo sa Upwork, ay nabawasan daw. So, kapag nabawasan yun, syempre, yung mga top-rated na may badge ay hindi na nila makukuha yung sahod nila ng every Friday. Ako po, top-rated ako. So, yung tinrabaho ko ng Monday to Friday, the next week makukuha ko na agad siya ng Friday pa lang. Hindi na ako mag-aantay ng the next Wednesday pa. So, sila,
hindi nila alam kung paano babawiin yung score na yon. So, dito lang kay ate, buti na lang, hindi daw na affect yung kanyang job score. So, ayun. Kaya ako sinishare to para makita nyo yung mga iba-ibang modus dito sa Upwork. Kaya dito sa screen ko, dinecline ko na yung offer. So, nireport ko na rin yung David Morley na yan, kung sino man siya. So, kaya maging aral to sa inyo. Check nyo, maigi yung inyong client. Lalo na kung hindi naman kayo nag-apply at hindi rin kayo na-interview tapos may ganyan. So, mahalaga po na lagi tayong maingat. Kasi syempre, maapektuhan po yung ating trabaho sa mga ganitong scam. At for sure na tingin ko Pinoy yan kasi alam niya kung paano gagawin eh. Alam niya kung ano yung sasabihin niya at yung bihasa na siya dito sa Upwork. So, ayun lang po. Sana may natutunan po kayo sa video ito. Ayun guys, sana may natutunan kayo sa napanood nyo dito sa video ito. So, kailangan lang natin maging maingat sa pag-accept ng mga job offer na sinesend sa atin. Maiging mas makilatis pa tayo doon sa mga natatanggap nating offer. Kasi hindi lahat yon ay maganda yung dating sa atin. May iba talaga na sinasamantala yung eagerness natin na magkaroon ng client. So, ayun lang. Salamat. Please like and share this video para mas makatulong pa tayo sa mga ibang nangangailangan o yung ibang gustong matutunan pa yung pagiging isang freelancer. So, ayun lang guys. God bless.